Local Court of Pasig City RTC. Ha? Sir Renato, magandang hapon po. Welcome sa Double Wang, sa Double B. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong dalawa at magandang hapon po sa ating tagapakinig. Kayo Salamat sa po'y oras. kasama ba doon sa mga grupo na naghain ng petisyon sa Regional Trial Court ng Pasig kanina para po ma-lift yung TRO? Opo, naghain kami ng urgent motion for leave to intervene Oo. na may attached answer answer doon sa intervention at urgent motion na i-lift yung temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court doon sa 85 pesos na sana ay pambili na ng bigas naudlot pa. Oo. Ano yung mga pangdepensa naman ho ninyo kung bakit dapat payagan ng korte yan, pagbigyan ng inyong hiling? Ay sa amin kasi yung pagsusuri, merong depekto yung TRO. Una, walang jurisdiction yung trial court sapagkat malinaw naman sa article ng Labor Code, yung 266 o 262, whatever, na walang court or tribunal ang maaring mag-issue ng temporary restraining order sa mga processes ng Regional Wage Board at National Wage Productive Commission in relation to fixing wages. Kasi kinrant yan na authority solely to them by Congress by virtue of Republic Act 6727. Pangalawa, yung sinasabi ng mga employers na nagpetition na sila ay apektado, sana yung appeal nila ay doon din sa Article 123 ng Labor Code na kung saan kung meron silang reklamo doon sa wage order, mag-apila sila sa National Wages and Productivity Commission. So hindi nila na-exhaust yung process na yon, pumunta sila doon sa Regional Trial Court at humingi ng declaratory relief sa korte. So tingin namin may depekto yan, prohibited yan, so dapat ma-lift yan. Sapagkat ang kanilang reklamo sa kanilang dalawang kumpanya ay apektado ang milyong manggagawa na supposed to be ay manikinabang dito sa unang tranche ng 85 pesos na 60 pesos. Ba, 1 kilong bigas din yun Opo. sa araw-araw, di ba? Samantalang imagine mo, ang kanilang bond is only 1 million pesos. Pero milyong manggagawa sa Metro Manila ang naapektuhan dahil sa kanilang ginawang pagpalapit sa RTC at kinatigan naman ng RTC. So yun yung pinakatanong namin, bakit naman kinatigan samantalang malinaw man ng batas, may prohibition dyan na pakialaman ng regular court sa process ng wage board. At kung meron man silang reklamo, doon sila sa NWPC mag-appeal. Kung premature yung kanilang pagpunta sa korte, kailan lang ba pwede na lumapit sa regular court ang isang employer para magpa-TRO halimbawa po ng wage hike? Actually, sa batas, sa Article 123, Oo. mag-apila sila sa NWPC, doon sa wage order ng NCR Wage Board. Opo. Then kung hindi sila satisfied sa appeal, pupunta sila sa Court of Appeals, hindi sa RTC, for purposes ng review ng kanilang apila. Ayun yung process. Pero So, aapila sabi sila namin, sa Court of Appeals pag exhausted na sa Regional Wage Board o sa National Wage sa Board. National Wages and Productivity Commission. Oo. Dapat doon sila. So yun ang depekto ng kanilang kumbaga forum shopping, di ba? Doon sila sa ibang forum nagpunta at ang nagtataka kami, bakit ginrant naman? Oo nga, yun. Bakit Yung in-entertain RTC. ng korte, no? Bakit ganon? Ibig sabihin, parang alam nila na meron silang say dyan, may jurisdiction sila. Anong palagay niyo? Nag-sidestep sila para ginawa nilang civil case. Oo. Itong declaratory relief. Samantalang, sabi naman sa Labor Code, walang tribunal or korte ang may makaalam sa proseso. At saka, mind you, yung wage order na yan ay pinroseso yan sa consultation, sa hearing ng wage board na kung saan ang nagko-comprise niyan ay gobyerno, labor, tsaka employer. Meron silang representative doon. Yung itong dalawang kumpanya na to, mga puro construction companies ata, kung di tayo nagkakamali. Sila ho ba, nandun sila? Alam nyo na nandun sila? Present sila? Or nag-o-object ba sila? May representative sila. Meron. Oo. Kasi yung wage fixing mechanism natin under Republic Act
6727, yung Mm. Regional Wage Board, Mm. tripartite in nature yung composition yan. Oo. May gobyerno, Correct. government representative, Mhm. DOLE at DTI, Mm. meron tayong labor representative, 2, at Mm. meron din tayong employee representative, 2. Okay. Yan yung nagdi-discuss at nagdi-deliberate after due consultation and Oo. hearing. Wala lang tayo idea kung anong stand nila dito sa proposal na 85 pesos. Yung itong Ang- dalawang kumpanya, kung napakinggan ba ang pagkontra nila, kung meron man, kaya sabi Ang niyo baka nilagay nila naramdaman sa nila, kanilang baka, petition for TRO ay meron dahil sila yung mga contractor, no? Yung may kontrata na sila nakapeg Mm. yung sweldo sa dating minimum wage. Oo. Nung nag-increase daw itong 60 pesos ay malulugi sila. Mm. Pero pag sinuri mo yung mga contractor na ito, quadruple A contractors po ito. Hindi Malalaki. ito simpleng mga contractors. Oo. Hindi ito simpleng mga contractors. At isang contractor dyan, meron nga mga kontrata sa gobyerno. Mhm. Okay. Sa tingin namin, medyo obvious itong ginawa nila. Parang gusto nilang stretch Mhm. ang kanilang remedy outside of the law provided ng Republic 6727. At Mhm. tinitest case nila. No, na para bang winawarningan nila yung lahat ng regional wage boards, pag kayo ay naglabas ng wage increase na hindi namin gusto, pwede kami lumapit sa korte tulad nito. Naku. Kaya bad precedent ito. Opo, pero kung sakali po na halimbawa ano pa ba ang susunod na proseso sa Pasig RTC? Na TRO ito Until August 13 hanggang August 13, August diba? 13. ha? Yes. Tapos after tama August po yan. 13, ano yung susunod? Ang magde-decide sila, no? Magde-decide ang Pasig Regional Trial Court Oo. sa petition for lifting. Nandoon na yung OSG, Mm. Oo. nandoon na yung Regional Wage Board, Mhm. saka nag-intervene na yung mga petitioners, Mm. labor petitioners, Oo. dun sa wage processes na yan sa Regional Wage Board, ng Regional Wage Board. So, iniintay na namin ang decision nila Mhm. Ano yung kung ma-lift o hindi. Ngayon kung hindi ma-lift, unfortunately, aakyat yan. So, ang Mm. mangyayari pala ngayon, nilabag na yung prohibition. Pwede na mangialam yung korte, and that is bad precedent sa tingin namin. Hindi, pero pwede rin mangyari na after August 13 kanyo, no? 13 ba yun? Hindi 13, no? 13, 13 after, may desisyon ng korte or ang RTC na i-refer na lang natin to sa labor or sa NWPC. Yes. Pwede ganon. Pwede hindi lang gawin yon, no? Kasi parang ibalik doon sa tamang forum. Kung Mm. halimbawa po na nandun hindi yung process. kung hindi gano'n ang gawin ng Pasig RTC, sir, anong option naman ng mga manggagawa? Alam mo, pinag-uusapan namin yan eh. Kasi sabi ng mga abogado, elementary naman yung batas eh. Mhm. At klarong-klaro naman. Ngayon, kung nilabag ito ng judge, may administrative case to. Aha. So, ibig Ganon sab- pwedeng anggulo na, Mhm. na pinag-aaralan ng mga abogado. Oo, pero Kasi, oo. klaro naman yung batas. Opo. May administrative sanction yan sa Supreme Court. Oo. Pero legit din ho ba yung sabi nyo nga kanina na ikwento nyo na kasi kumbaga naka-budget na sila na ito yung babayaran nila doon sa kanilang mga empleyado. Kumbaga ito yun. Tapos kung nadagdagan due to the wage increase, edi tataas ang kanilang operational expenses. Pero kanyo, hindi naman kwanto, ikalulugi nila. Hindi naman. Ha? Kasi it's only 13% ng increase. Hindi ito malaking increase tulad nung 1989 na ang pasahod natin is 64 pesos, nag-85 pesos. Oo. Nag-i-increase ng malaki. So that's 25%. Ito, 13% lang na increase to eh. At saka hindi naman sila maliliit na kumpanya kung tutusin. Ang lalaki niyan. Kung sakali po na halimbawa nga pumanig pa rin ang Pasig RTC doon sa nagpetition, yung petitioner, tapos wala na option ng mga manggagawa kundi halimbawa ireklamo yung hukom ng Pasig RTC, edi tatagal po yung implementasyon ko sakali. Mabibitin ng buwan talaga. yung Baka yun implementasyon. talaga ang kanilang plano dyan. Mhm. So, yun ang plano nila dyan, tingin namin. Pero dapat pag-aralan at suriin maigi ito ng Solicitor General, ng Supreme Court, no? At yung mismong RTC. Kung sila ay merong jurisdiction dyan. Samantalang klarong-klaro yan ay isang specific law yan on fixing wages. At saka hindi ba dapat maging kakampi nyo ang gobyerno dito? Sila yung lumaban doon sa petition nung korporasyon.
Yun na nga ang problema namin sa ngayon eh. Mm. Ba? Sino? Ang supposed to be ang gusto namin makitang aktibo at agresibong nagtatanggol dito yung Secretary of Labor. Mhm. Eh, nasaan siya? Wala eh. Binabayaan niya sa kanyang mga abogado. Mhm. Diba? Sa OSG. So tingin namin, dapat kung under attack yung mandato mo, under attack yung batas na dapat mo ipagtatanggol, under attack yung interest ng manggagawa na supposed to be mandato mong ipagtanggol, nandun ka sa frontline, depensahan mo. Mhm. Pero hindi namin nakikita eh. Sino bang malinaw? Sino pong sasagot dito? Sa korte? Ang DOLE OSG. o ang OSG o yung O dahil kayo may wages? intervention, pwedeng Oo. kayo. Kami, nag-intervene kami, Mm-mm. yung abogado ng gobyerno, OSG. Yes, Diba? opo. Tapos pinatawag din yung National Wages and Productivity Commission, Okay. pinatawag din yung NCR Wage Board. Nandun sila. Okay. Andun sila, So OSG, lahat. NWPC, Okay. nandun yung Regional Wage Board, wala yung Secretary of Labor. Alright. So lahat ng yan, kasama, dapat nandun ng Secretary of Labor, meron silang hanggang August 13 para sagutin. Oo. Yan. Tama ho ba? Meron silang, actually sa hearing kanina, ang development is that nag-raise na ang OSG ng lifting of the TRO Mhm. based on the ground na walang jurisdiction Okay. ang RTC. And then in the next 3 days, ay Magde-decide. dapat mag-decide na nila yung Okay. intervention ng mga manggagawa Mhm. nang sa ganon mapag-aralan din ng mga parties yung position ng manggagawa at i-lift din yung TRO. Ngayon, from the time na nag-implement na ang pag-issue ng TRO until August 13, Mhm. tapos kung sakasakali na pagbigyan pa rin, okay, so walang jurisdiction, doon kayo sa labor lumapit, ano mangyayari doon sa mga nasayang na araw? Oo. Pwede bang singilin pa rin yan, bayaran pa rin? Kasama Kasi- sa aming intervention na automatically i-implement na yan ang wage order kung saan siya nag-take effect. So July 25, Correct. tuloy-tuloy. July 25. Kasama Okay. dun sa intervention at pati siguro naman ang OSG at saka yung National Wages and Productivity Commission. Dapat magkaroon ng retroactive effect yun. Oh, yun, Di ba, gano'n. sir? Oo, mag-retroactive. Meron talaga yun. dapat. Oo. Alright. Sige. So ngayon lang nangyari yan, no? Mhm. Ngayon lang. Kaya Sabi ko nga, nga. this is unusual Oo. and illegal. Okay. Sa Sir, tingin nababantayan po namin ito at sana good luck sa mahanay po ng mga manggagawa natin. Pero ngayong hapon, sige po. maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din po. Mabuhay. Mabuhay kayo. Thank you po sa Magandang inyo. hapon. Si Sir Renato Magtubo, Chairperson, Partido Manggagawa.